34. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ika-11, hindi pa pala swelday. Medyo may katagalan pa po ang swelday, dahil 11 pa lang ngayon. Pero baka naman kayo ang mananalo sa ating Malacash promo tonight. Hindi pala dalawa, isa pa lang muna pala. Yung mananalo ng 500 pesos tonight. Extension po ito, or pagbabalik po ng DZRH Malacash promo. Pero bago yan, meron po muna tayong good news sa mga motorista dahil magkakaroon po ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, March 12. Sa anunsyo po ng oil industry firms, 25 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 50 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene naman ay may tapyas presyo na 30 centavos kada litro at ang pagbabago po ng presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Kumpanieras. Kayo ba ay may mana? Balik mana naman tayo kasi ito po yung pinaka-common na talakayan at pinaka-common question ng ating mga kababayan maliban pa sa usaping utang, hindi pagbabayad ng utang, paniningil ng utang, gayon din yung mga paninirang puri sa social media at kasama na din po yung hindi pagbibigay ng sustento, pangangaliwa at iba pa. Pero ito po ay usaping utang at syempre usaping mana at syempre kapag mana ang pinag-usapan, good news pa rin ito kahit may mga problema. Bakit? Hindi ka naman mamumroblema kung wala kang mana o wala kang interest Dos Kumpanieras. Kaya kung nagsasawa kayo at sumasakit ang ulo nyo, surrender na kayo, ibigay nyo sa akin. Ako mag-aasikaso, basta walang bawian ha. Pipirma tayo ng kasunduan na wini-wave nyo na. Joke lang po. Pero sana wag po kayong panghihinaan ng loob, wag din po kayong magsasawa na isulong ang inyong karapatan. At ang importante lang po ay alam ninyo kung paano ito isusulong. At syempre, para malaman nyo kung may isusulong ba kayo o wala, dapat alam nyo ang inyong mga karapatan. Dos Kumpanieras. Kaya naman ang tanong, pwede mo bang bawiin ang mana ng kapatid mo? Hindi sa'yo. Dahil nakuha mo, wala naman siyang, magkaano na kayo? Nagkatukahan na kayo. Basta kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Dalawa kayong magkapatid. Ibinenta niya yung kanya sa iba. May consent ka man o wala. Yan. Dos Kumpanieras. Pangalawa, kailangan pa ba ng consent mo, para ibenta yung share niya sa mana? Yan po ang tatalakay natin tonight. At syempre, highlighting kung may karapatan ka bang bawiin yung share niya, hindi share mo, hindi apektado yung share mo. Yung share niya, ibinenta niya sa iba, pwede mo ba itong bawiin? Yan po ang tinatalakay natin tonight. Kaya naman, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan na may relasyon o may ay connected, related sa ating topic tonight sa 0919-282-6485. Maaari din po kayong magpadala ng inyong message bilang mensahe sa DZRH TV 4K live stream at syempre pa sa DZRH News
Facebook Live at DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Dos Compañeras. Paalala lang po sa mga tumatawag. Meron kasi ibang mga nakakuha ng mobile number ko. Paalala lang po sa mga tumatawag. Hindi po ba ito lang, and then ang paalala ko sa atin, sana po ay hindi tayo tumatawag, especially if it's work, magtatanong kayo, magko-consult, hindi po kayo tumatawag sa oras na natutulog na ang tao, o kaya naman ay sa halimbawa magtatanong muna, pwede ba akong tumawag, dahil syempre may mga schedules din, minsan nasa korte pala, sa site ng contempt of court, bakit pinagmumulta, bakit biglang nag-ring, nakalimutan ni attorney ang kanyang cellphone, hindi pala naka-silent mode. Naka-site ng contempt of court, pinagbayad, pinagmulta ng judge. Dos Compañeras. O kaya naman po, bilang respeto na din sa ibang tao or sa kung sinong kakilala natin, kay kamag-anak man o hindi, let's make it a habit na, JM, pwede ba akong tumawag sa iyo? Ayan. May paunang may introduction. Yan. So importante po 'yan bilang respeto. At ngayon, bilang respeto, sana po yung tumatawag sa akin ngayon, wag niyo muna akong tawagan. Hindi ko alam yung number niya kung sino ito. Dos Compañeras. But anyway, maganda po ang ating talakayan at syempre meron po tayong malakas question, babanggitin ko na para po makinig at makuha yung sagot sa talakayan, hindi itatanong sa ating mga online PAs na sina Gael at Kenneth, dahil ang purpose po, ang purpose po ay ang matuto tayo sa ating talakayan. Ang tanong sa ating malakas promo question, gaano katagal ang ibinibigay ng batas sa co-owner para bawiin ang lupang ibinenta ng kapwa niya may-ari? Dos Compañeras. Ipadala lang po yan, pero sa akin po muna ipapadala dahil hindi ko pa po na-access yung DZRH News, DZRH Dos Compañeras na Facebook, Messenger. So sa akin po muna, pero make sure na naka-share at naka-follow po kayo sa atin yung DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yon. Dos Compañeras. So umpisa na po natin ang ating talakayan. Meron pong probisyon ang ating Article 1088 ng Civil Code na nagsasabi kung ang isa sa mga tagapagmana ay ibibenta ang kanyang share sa iba bago pa ang partition, sino man sa kanyang kapwa tagapagmana ay maaaring humalili sa kanya sa nagbenta para bawiin at bilhin muli ang property na ibinenta sa pamamagitan ng pag-reimburse doon sa buyer sa kung anuman ang nagastos, the purchase price, provided na gagawin ito sa loob ng isang buwan from the time na na-notify siya in writing ng naging bentahan. Dos Compañeras. Ano ang ibig sabihin nito? Siyempre, ikaw, kapwa tagapagmana, ay maaari mong bawiin, bilhin ulit, i-buy back yung property na ibinenta ng kapwa mo tagapagmana sa iba. Dos Compañeras. At palalawakin pa po natin ang ating talakayan on this topic. Pero bago po yan, magandang gabi po muna sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Felix Falcotelo, magandang gabi sa iyo. Gael Enriquez. Tama, sabi ni Gael. Yung tumatawag kay Attorney Rina, makinig ka muna ng DK. Siyempre, magandang gabi din sa iyo, Enrique Vista Aida Villa. Nanunood sa inyo, sa atin, Marilu Di Guzman, Roxanne Costo, syempre Raymond Serra, si Grace Recta, Naimbag Rabi Madam, Raymond Serra, Kenneth Arevalo, Violeta Montecalvo Zambrano, Joseph Villamor, Hachi Gallardo, sabi niya, always looking forward to your show. Thank you very much. Macy's Di Guzman, at syempre Maricor Angeles, Federica Bagisi, Ramel Maluto, nanunood sa atin sa Guimaras, Brian Peña Cruz. Pag si Brian Peña Cruz, nakikita ko pag maraming promo ang DZRH. Manood ka lagi, hindi lang tuwing promo. Marina Cruz Fababaer, Cruzado Fababaer, gayon din Mami Belen Rivera, Romero
Rowena Romero, nanonood sa atin o nakikinig sa atin habang nagmamaneho. Mag-ingat po kayo, madam, ha? At syempre, eyes on the road, hands on your wheel, at saka focus, okay? Ingat po kayo. Eduardo Narvaez, si Eduardo Narvaez ay may pinababati sa atin yung anak niya, pero late ko na po nabasa. Ginoong Eduardo Narvaez, paki-message or paki-comment nyo lang din po para mabanggit ko later. Tina Pobleta Salva, Josephine Garimbao, Charo Abraham, gayon din kay Gemaline Nabos Cruzado, Tita Ami Mirafla Garcia, Moonbeats, at Eva Duques. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nununod sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Compañeras. Nanonood din po sa atin, Ginoong Ellie Abanto, dyan sa somewhere in, saan ka nga nanonood? At syempre, Daddy Ruel Resio, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Pancho Sabardo Jr. at Bats 29, magandang gabi. Yung mga iba, meron daw pong nagpunta dito noong weekend, Friday or Saturday. Pasensya na po kayo ha, umuwi po ako ng Marinduque para sa first death anniversary ni Nanay Flory. Kaya po, yung Friday na nagtatanong, nag-comment din naman ako doon sa replay. Replay po yun, dahil hindi ko na po kayang mag-program. Kaya nailangan ko pong umuwi ng Marinduque. Dos Compañeras. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Magandang gabi muna at maraming salamat sa pakape at pamerienda, Miss Adi Socrates. Thank you very much. At sana ay dumami pa ang grasya mo. Dos Compañeras. Ibibigay ko po muna kay JM Arroyo ang ilang minuto para sa mga paalala. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Kasama pa rin po, nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Balik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa legal redemption. Ano ba yung legal redemption? No, ibig pong sabihin, hindi pagbawi ng sangla, no, hindi pagtubos sa sangla, kundi pagbawi ng property sa pamamagitan ng yung tinatawag natin na buyback, no? Ito naman po, no, parang ganun ang konsepto. Pero dito po sa legal redemption, no, ng isang co-owner o ng isang co-heir, no? Ito po ay hindi batay sa kasunduan kasi 'di ba pagka meron po tayong tinatawag na right to repurchase. Ito po ay yung right to repurchase na ito ay sa pamamagitan usually, no? Ito yung may tinatawag na pacto de retrosale. Ibig sabihin, yung may karapatan na bilhin muli ng taong noong original na seller ang property mula sa buyer. No? Ito yung pacto de retrosale by virtue of a kasunduan or a stipulation in the deed of sale with right to repurchase. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon, hindi by virtue of kasunduan, kundi by virtue of a legal provision. Kasi isinasaad po ng batas, ikaw, co-owner of a property, bago maibenta sa iba, ino-notify mo ang kapwa mo tagapagmay-ari or co-heir mo, especially, no? Kapag ka ibibenta mo ang property para mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-decide na kung bibilhin ba niya or uuyanan ba nila sa iyo, no? Any of the co-heirs, uuyanan ba nila sa iyo ang property na ibinibenta mo. Dos Compañeras. Pero sa isinasaad po ng batas, meron po itong mga specific requirements para ma-exercise. Kasi alam nyo, no, may mga pagkakataon na masyado tayong na-attach sa property, no? May mga pagkakataon naman na sasabihin ng ating mga magulang, wag niyong hatiin ang property or wag niyong ibenta kahit hatiin niyo, wag niyong ibenta ang property dahil dugo pawis at dugo, no? Pagpupunyagi ang pinuhunan namin para ma-acquire ang property na yan. And therefore, gawin nyo na lang itong ancestral house, no? Kung saan every year, o kung death anniversary namin, o kung Pasko,
na gugustuhin ninyo, you celebrate together dyan sa bahay natin. At para i-reminisce ninyo, alalahanin ninyo ang mga magagandang memories o pinagsamahan natin sa bahay na ito. Kaya naman, no, may mga ibang co-owners na, sige, no, lalo na yung mga panganay o kung sino man, o kahit si bunso, no, sige, wag na nating ibenta ang property or i-keep natin sa pamilya lamang ang property na ito. That way, no, mapapangalagaan din natin, yung memories ni nanay at tatay or mother bear and father bear or mama at papa o kung ano man ang tawag ninyo sa inyong mga magulang. Dos Compañeras. Kaya lang, yung iba syempre may mga matitinding pangangailangan o kaya nagkakaroon ng gusot sa pamilya, ibinibenta sa iba ang property. Wala naman pakialam sina ate, kuya dito. Total naman, share ko naman ito, no? Karapatan ko ito at bilang may-ari ng property na minana ko, no? Pwede ko itong ibenta kahit kanino ko gusto. Pero ito ba ay totoo, no? Pero kasi po, sa Article 1088 ng Civil Code, sinasabi na bago mo maibenta sa property ang isang undivided portion, or ibig sabihin, yung share mo sa isang undivided portion, dapat mong ipaalam ito sa iyong mga co-heirs, no? Para kahit sino man sa kanila ay pwedeng bilhin ito. At kung ibenta mo ito nang walang written notice, ang sino man sa iyong mga co-heirs, pwedeng bilhin uli ito sa loob ng 30 araw mula sa pagka-notify or mula sa pag-notify mo sa kanila in writing of the sale or pag-notify mo of the sale in writing. Dos Compañeras. Sa makatwid, no? Kung halimbawa po na naibenta mo na sa iba, hindi mo naman ni-notify. Ibig pong sabihin, no, hanggat hindi ka nagno-notify, nagkakaroon ng karapatan ang sino man sa mga co-heirs para bawiin ito. Kaya ikaw naman buyer, no, si buyer po, no, hindi niya ito maaaring iparehistro sa kanyang pangalan, no, hanggat hindi, no, na i-exercise, na fully exercise itong karapatan ng mga co-heirs na ito. Pero this only applies, no, kapag ka po hindi pa napapartition ang property na minana. Once nagkaroon na po ng partition, maaring iba pong legal provision ang mag-apply dahil meron din po tayong tinatawag na right of preemption ng mga adjacent or adjoining owners. Dos Compañeras. Marami pong mga paraan o may ilan pong paraan para ma-exercise ang legal redemption na tinatawag, no? Ito po ay hindi sangla, ha. Usapin ito na share ko, ibebenta ko, pero hindi pa namin nahahati ang property, pero ibinibenta ko na yung share ko. Ito po yung pwedeng i-exercise yung legal redemption na binabanggit sa Article 1088 ng Civil Code. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Teresa Arsa sa Osaka, Japan, Eli Abanto, and of course, Daddy Roel Resio, si Tita Mimi Arilio, and Irene Almodovar, si Zoraida Nieves Falorina, Alexis Tiger, at syempre, si Mario Manuba, pinsan ko po ito. Magandang gabi sa iyo at mga nanunood din po sa atin sa Department of Agrarian Reform Provincial Office ng Marinduque. Magandang gabi po sa mga taga-DAR Provincial Office ng Marinduque, kay Kuya Mario Manuba at sa kanyang nililigawan. Sabi ko, tutulungan ko na siyang manligaw para ang aim yata niya in 3 years makapag-asawa na para makapag-abay naman ako. Dos Compañeras. Mabait po yan si Kuya Mario Manuba. Anyway, Fiesta Mart Royal dyan sa San Pedro City, Laguna. Eds Maglakas, ganyan din kay Rome Asuncion, Merlinda Abolencia, Don King, magandang gabi din sa iyo. Federico Bagisi, Wilson Aldea, Vikay Abalot Kasuyo, nanonood sa atin, new listener daw sa atin. Si Wilson Aldea Jr. at Joby Barbecho, nanonood sa atin sa Bicol. Si Corazon Bernardo Buhain, magandang gabi po sa iyo. And of course, kamag-anak ko din ito, Marina Cruzado Fababaer, sister ni Gemaline Cruzado, magandang gabi sa inyo dyan sa
ano nga ba yun? Anong lugar kayo? Diyan sa Torrijos, Marinduque. Dos Compañeras. Now, going back, no? Ito pong tinatalakay natin ay legal redemption. Ito yung pagbibigay or binibigyan ka ng batas ng karapatan na bawiin ang portion ng property na pagmamay-ari ng kapatid mo pero ibininta sa iba. For as long as, una, kondisyon, no? Ito ay undivided, bahagi pa ng isang undivided property. Anong ibig sabihin? Hindi pa nagkakaroon ng judicial or extrajudicial settlement, wala pang pirmahan, wala pang notaryuhan, no? Hindi pa napaparte, no? What if naman halimbawa po nagkaroon na ng survey pero wala po pang determination kung alin dito? Syempre, hindi pa po nag-ooperate yung, syempre, nag-ooperate pa po, patuloy na nag-ooperate yung karapatan ninyo na bilhin ang property kung nandoon pa lang sa stage na yun. Kahit pa, no, nagkaroon na ng survey, may lots 1, 2, 3 or lots A, B, C na, for as long as hindi pa po nagkakaroon ng written agreement na duly notarized. Dos Compañeras. Dahil by that time, identified na po at nagkaroon na po ng partition. Hindi pa nga lang na ililipat sa kanya ang title ng property. Dos Compañeras. Again, within 30 days from notice, no? From notice of the sale, at syempre, undivided pa ang property or hindi pa napapartition ang property. By partition, we mean, no, nagkaroon na po ng legal documentation to that effect. Bagaman at hindi pa naililipat ang nagkakaroon ng individual title para doon sa mga properties involved. Dos Compañeras. Okay, sana po ay nakuha ninyo yung konsepto ng legal redemption patungkol doon sa share, no, ng isang co-owner or co-heir. Magandang gabi, Christina Juan, nanonood sa atin sa Antipolo City. At syempre, meron din pong nanonood, sasagutin ko mamaya, Alexis Tiger, ang inyong question, ha. Marites Libres Liedo, magandang gabi. Frui Vita sa Angeles City sa Pampanga. At syempre, J.C. Son Fernandez at Ma'am Irene Almodovar sa Mahabang Parang Angono, Rizal. Binabanggit ni Kenneth Arevalo yung due diligence. Yes, ang due diligence po ay napakahalaga para sa isang buyer. Bakit? Kapag hindi ka po nag-due diligence, no? Bagaman at ikaw ay sasabihin natin, may pera ka, nagbayad ka ng purchase price. Pag hindi ka po nag-due diligence, maari pong hindi ka in good faith and therefore, yung karapatan mo ay para nagiging subject doon sa karapatan, no, ng iba, no, bago mo pa or kahit pa na-purchase mo na ang property. Dos Compañeras. Kaya nga po hindi basta-basta pinapayagan yung pagpapatay o pagpaparehistro, pagpapalipat ng rehistro ng property sa iba. Unless of course, no, kapag ka nagpabentahan, unless of course, merong document to that effect na duly notified yung mga co-owners o kaya naman ay duly notified yung adjacent owners. Ngayon halimbawa naman, punta tayo doon sa question na, attorney, hindi ko naman kaano-ano yan, kapitbahay, katabi lang ng lote ko, binibenta niya. Binibenta niya or binenta niya sa iba. Gusto ko sana mag-extend ng bahay ko gusto ko pong mag-extend, magawa ng compound para sa mga anak ko, para si anak A, anak B, C, no? Para kay Ana, kay Bea, kay Carla, pwede kong pagawa ng kanya-kanyang bahay para sa mga anak ko, para that way, isang compound lang kami. Binenta po yung katabi ko, pwede ko po bang bilhin yun? Or pwede ko po bang igiit na mabili yun? Dos Compañeras. Meron din pong specific provision ng batas, no? Kung halimbawa po ito ay nasa rural area, yun pong adjacent owner ay obligadong mabigyan ng notice, no? Written notice na ibinibenta ang property. Bakit? Meron pong tinatawag na right of preemption or right of first refusal. Ibig sabihin, bago pa ito maibenta sa iba,
yung katabi mo, no? Yung katabi mo, basta't hindi lumalagpas pa sa 1 hektarya ang total niyang lupain sa rural area, pwede niyang i-exercise ang right of first refusal. Ibig sabihin, bago maibenta sa iba, i-offer mo muna sa kanya. Ibig bang sabihin, mayroong fixed price na sinasabi doon? Hindi. Yun pang usual na bentahan. Pero nire-require ng batas na mai-offer mo muna ito sa kanya. That way, meron siyang chance na i-expand ang kanyang property dahil pinapayagan or binibigay itong karapatan sa iyong kapitbahay or kapit property. Dos Compañeras. Ang ganda po no? Para sa mga magkakapitbahayan dyan, importante talaga na kayo ay nagkakasundo. Bakit? Kasi sa mga pagkakataong ganito, hindi na kayo pahihirapan pa, no? Na, halimbawa, magbibenta kayo ng property o kaya bibili kayo ng property. So, hindi na po kayo, wala nang masyadong issue dahil kasama po, no, sa mga requirements ay yung notice doon sa adjacent or adjoining property. Dos Compañeras. In fact, alam niyo po, meron pong isang kaso na nakarating, maraming kaso, isang kaso lang yung nabasa ko. Ang nangyari, it's the case of Primary Structures Corporation versus Anthony Valencia and Susan Valencia. Ito pong nangyari, ibinenta po yung property sa iba na hindi nagno-notify doon sa katabing sa may-ari ng katabing lote. Ang nangyari, naghabol, no? Naghabol po si kapitbahay, si may-ari ng katabing lote dahil hindi ito na i-offer sa kanila. Ang sabi niya, may karapatan ako. So, dapat ni-notify mo pa rin ako. Alam niyo po ba, napatapos ang kaso na napakahabang diskusyon, no? Ang ending, sabi ng Korte Suprema, mula sa desisyon, mula sa paglabas ng desisyon ito, mula sa pagkatanggap, no, nitong spouses na ito ng notice ng desisyon na ito, meron siyang pagkakataon para bayaran ang property mula sa pinagbentahan ng original na may-ari. Dos Compañeras. Ganun po ka-powerful ang batas. Kaya nga po, no, kasama po sa mga requirements yung notice to the adjacent owners kapag maglilipat na ng title ng property. Ayan. Dos Compañeras. Okay, my next question po dito. Sabi niya, Attorney, I'm one of your new fans here in Vancouver. About po sa tenant po sa lupa ng father ko. Okay, sa tenant sa lupa ng father ko. Patay na po ang father ko. Recently ay namatay din po yung tenant for more than 40 years. May anak po siya but not interested na mag-take over. Yung second wife po ng deceased tenant gustong mag-take over but she was not my father's tenant. Kung ayaw po namin sa wife niya, pwede ba namin siyang i-replace? Dos Compañeras. Actually, yun pong RA 3844, yung leasehold agreement. No? Meron po tayong tinatawag na tenurial security. No? Anong ibig sabihin nito? Yun pong tenant or leaseholder, no? Yung commonly known natin as tenant kasi hindi na po yun ang appropriate na term talaga eh. Kasi sa ilalim po ng batas, yun pong tenancy agreement ay napalitan na ng leasehold agreement. Anong ibig sabihin nito? Parang nagre-renta ng property, nagbabayad ng buwan o regular yung so-called tenant doon sa landowner. So sa ganito pong pagkakataon, kapag ka po namatay itong yung original na so-called tenant, no, itong leaseholder, na hindi po ibig sabihin na nakakat na yung kanilang kasunduan. At kahit pa nakalugay doon sa kanilang tenancy agreement, sa kanilang leasehold agreement na hanggang X number of years lang, kahit pa mag-expire ito o kahit pa mamatay ito, yun pong karapatan na ipagpatuloy dahil po sa tinatawag na tenurial security, ay maari po itong mamana una ng kanyang asawa o kung hindi siya capable na ipagpatuloy, no, ang pagsasaka, yun pong panganay na anak o yung pinakamatandang anak na may kakayahan o kung sino man sa mga anak niya o mga apo na may kakayahan na ipagpatuloy ang leasehold agreement. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, no,
Kung legal na asawa po ito, no, maari po niyang ipagpatuloy at kung tatanggalin ninyo siya, dapat ay meron po kayong sapat na rason. Ano yung sapat na rason na ito? Meron pong 3 rason yung nakalagay sa batas, no? Yung halimbawa po ay abandonment, voluntary surrender, yung death ng tenant at wala nang susunod. Ay since may susunod pa po si asawa or second wife, basta asawa po maari po niyang ituloy ang leasehold agreement. Dos Compañeras. Kung sakasakali po, no, kailangan nyo ng valid na rason para i-terminate yung leasehold agreement. Take note po, no, hindi ito nagbabatay sa inyong kasunduan, kundi ito ay imposed po ng batas sa inyo. Ayan. Dos Compañeras. Okay, meron pong question dito si Pons. Attorney, paano po binenta sa ibang tao buong namana na bahay at lupa dahil namatay na ang magulang? Nilihim po yung bentahan sa asawa ng kapatid nilang namatay na. Paano po ang dapat gawin para pananagutan ng nagbenta at ano po ang pananagutan ng nakabili? Dos Compañeras. Pons, kung halimbawa na itong asawa mo, kung ikaw man ito, baka naman kasi asking for a friend. Kung halimbawa, yung asawa mo ay nagmana. Tapos, halimbawa, wala kayong asawa. Wala kayong anak ng inyong asawa. Hindi po kayo humahalili doon sa inyong asawa sa pagmamana doon sa inyong in-laws o sa inyong mother-in-law or father-in-law, no? Dahil bakit? Wala po kayong right of representation and therefore wala po kayong say kung ibenta nila ang property in the first place. Hindi po kayo co-heir. Dos Compañeras. Maliban na lamang po kung namatay ang inyong in-laws ay kung namatay muna ang inyong in-laws pagkatapos saka sumunod ang inyong asawa, maari po yun. Pero hindi po buong share ng inyong asawa dapat mapupunta dahil kapwa niya in which case kasi po nagmamana kayo, hindi dun sa inyong in-laws kundi nagmamana kayo dun sa inyong asawa. Pero kung ikaw lang, ibig pong sabihin, ito pong property na dapat sana ay dapat namana ng inyong asawa ay i-share po ninyo doon sa inyong mga sisters or brothers-in-law. Ibig pong sabihin, maghahati po kayo ng mga kapatid ng inyong misis o ng inyong mister. Dos Compañeras. Pero kung nauna pong namatay ang inyong asawa bago ang may-ari ng property ang inyong in-laws, wala po kayong makukuha ni singkong duleng dito dahil hindi po kayo, wala po kayong right of representation or wala kayong kakarapatan sa ilalim ng batas na humalili sa inyong asawa para umangat at kumuha ng share na dapat sana mapupunta sa kanya kung buhay pa siya noong mamatay ang inyong in-laws. Dos Compañeras. In short, no, kung wala kayong karapatan, wala silang pananagutan sa inyo, no? At wala ring pananagutan ang nakabili ng property. Okay, my next question po dito. Attorney, paano po kung small portion ng manahin ang naibenta kahit wala pang partition? Binenta po na walang consent. Okay. Actually, kapag po halimbawa, no, si ABC ay nagmamana, hindi pa po nahahati ang property. Kailangan ba ng consent ni B? Kailangan ba ng consent ni B at ni C, no? Kung ibebenta ni A ang share niya, no? Actually, hindi po kailangan ng consent. Property niya yun Yun nga lang, subject po doon sa kung hindi pa po napapartition ang property. Subject po doon sa pagbibigay ng notice sa kanyang mga co-heirs para bigyan ng pagkakataon within 30 days na i-exercise yung karapatan na ito. Na kami na muna ang bibili dahil to preserve the property. Or kung halimbawa nabenta na, no? Within 30 days ay bawiin doon sa buyer yung property na ibinenta ng isang
co-heir. Dos Compañeras. Yan. Again po, basta po before partition. Kung halimbawa po, nagkaroon na ng partition, ibinenta sa iba, di wala po problema, no? Hindi po kailangan ng consent, no? Basta po yung proportionate share lamang. Anong ibig sabihin ng proportionate share? Yung portion lang na dapat sana mapupunta sa kanya, yun ang ibinenta niya. Wala po itong issue. Dos Compañeras. Dahil may karapatan siya na ibenta ang kanyang share o ang kanyang property. Kasi property na po niya yun bagaman at hindi pa nililipat ang title sa kanyang pangalan. Ang naiiwan po na karapatan sa mga co-heirs ay legal redemption or karapatan na bilhin ang property kung hindi sila na-notify o kaya naman na-notify sila basta within 30 days from notice. Ayan. Dos Compañeras. Attorney, ito po si G. Olivar pala. Attorney, my case, 3 sila nagbenta. Under contract to sell. Hindi ako pumirma. Ang sabi ng lawyer nila, anyway, you can buy it back within 1 year. Why should I buy it back? Hindi naman ako nagbenta. Hindi po ito problema kung ayan yung i-exercise, no? Yung karapatan ninyo na bilhin ito, no? Hindi po yun issue. Hindi po ito prasahan. Ibig pong sabihin sa batas, binibigyan ka ng pagkakataon lang kung gusto mo. Pero hindi po ibig sabihin, no? Hindi po ibig sabihin na obligado ka na bilhin ito. Dos Compañeras. Okay, ang question, Marcelo M. Good evening po, Attorney Rina. Pwede bang bawiin ng mga kapatid ang binenta ng tatay na farm at house and lot? Ano pong kondisyon? Kung binenta na ito at yung kapatid, yung tatay nyo ang nagmamay-ari nito, ay wala pong problema. No? Basta lagpas na po doon sa 30-day period. Basta ito po ay unpartition pa. Kung ito ay partition na binenta, ay wala po itong issue. No? Wala pong issue, wala pong dahilan para bawiin ng kapatid niya yung property na ibinenta ng tatay ninyo na pagmamay-ari naman yung property. Dos Compañeras. Okay, sabi ni Herminio Villaluz, good evening, solo dos compañeras from Rosario, Cavite. Magandang gabi din sa inyo, Norman Susada, dyan naman sa San Luis, Aurora. Si Frodo de Chihuahua, present daw siya. Magandang gabi po sa inyo at syempre nanunood sa atin. Okay, syempre nanunood din po sa atin Anthony Abrenica at si Maricor Angeles, si Grace Recta, sabi niya may priority. Okay, sabi ni Eleanor Heronimo, napakalabo po ng pagka-type ng technical description sa title. Pwede po ba na di ito i-indicate sa DOAS, instant title number na lang at attach na lang ang copy ng title as annex? Actually, yun po ang ginagawa. No? Actually, ang ginagawa ko po, yun po, ini-scan ko po yung portion na yun ng title. Tapos kinakrap ko siya. Yun ang dinidikot ko doon para hindi ako magkamali. Utaka na lang. Basta importante po doon, nakalagay yung title, tapos kung anong measurement nito at clearly identifiable. Bahala na po yung diba? Bahala na po yung buyer na ipalinaw ito para hindi na kayo gumastos ng extra. Dos Compañeras. Basta po walang issue, no? Wala pong pandaraya, ay hindi naman po yun problema. Sabi ni Kenneth, oy mga kapitbahay, makinig. Ay totoo po, no? Dahil yung kapitbahay mo, dapat ay nagno-notify pag magbibenta ng property. Lalo na kung ikaw ay wala namang or hindi lumalagpas ng 1 hektarya ang inyong lupain. May question po dito si Becca, before we pause for commercial. Sabi niya, Attorney, 2 po kaming magkakapatid. Nung naghiwalay po si tatay at si nanay, ay may house and lot na bale napunta sa aming 2 magkapatid. After 10 years po, nag-asawa ulit si tatay namin. Yun pong mistress niya ang napangasawa niya. Kinasal po sila. Bago po nag-asawa ang father namin, ay napunta na po sa amin yung conjugal share niya sa house and lot at in equal share po kaming magkapatid.
Nung nawala na po ang father namin at paghahatian na namin ang iba niyang natirang ari-arian, ay hinahabol po ang value ng house and lot ng kanyang second wife. Bago pa po dumating sa buhay ng tatay namin. Collation daw po ang tawag doon. Kailangan daw po maisama ang value ng na-donate na sa amin sa mga paghahatian pa at ibabawas sa mana namin. Tama po ba sila? Yun ang tanong. Dos Compañeras. Yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Ang tanong po natin sa DZRH Malakas or DZRH Dos Compañeras Malakas question, gaano katagal ang ibinibigay ng batas sa isang co-owner para bawiin ang lupang ibinenta ng kapwa niya may-ari? Ipadala po bilang private message sa akin. Kapag sumagot po kayo, pakilagyan na din po ng inyong GCash number para po kung sakasakali i-turn over ko. Hindi na po ako ang magpapadala ng inyong napanalunan. Si Sherwin Bata Alfaro na at meron po kaming listahan dito ng mga panalo. Kaya yung mananalo tonight, ita-turn over ko na po kaagad kay Sherwin para maipadala agad niya at hindi ako ang sisingilin ninyo. Dahil ito po ay this is a station promo. Dos Compañeras. Again, the Malakas question is, gaano katagal ang ibinibigay ng batas sa isang co-owner para bawiin ang lupang ibinenta ng kapwa niya may-ari? Padala po bilang private message sa akin, Attorney Rina's second page, at ang kondisyon, naka-share at naka-follow po kayo sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Dos Compañeras. Hindi ko po kasi ma-access yung DZRH Dos Compañeras na messenger. Parang yung pag-view ko po doon sa page na yun ay kabagaya lang din ang way ng pag-view ninyo. Okay, so yung question ni Christina Juan, ni Alexis Tiger, at yung iba pang mga questions. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Yung question ni Alexis Tiger, Barangay awarded na lupa na ipangalan sa anak ang titulo 2006 at nalaman na may falsification sa Memorandum of Agreement. May 2023 na validate ng mga barangay officials na fake ang mga signatures at photocopy form. May karapatan po babawiin ng tunay na beneficiary. Okay. In relation to that, sasagutin ko din yung question kasi gusto ko pong i-correlate na lang, para isang sagutan lang. May question po kasi dito, yun pong si J. Halili, as in J. period Halili, listener, itatanong ko lang, may kakilala po kasi ako na grade 1 lang. No, not this one pala. Ito po yung question na pineke rin ng co-owner, Pineke rin ng co-owner at ng beneficiaryo or na co-heir, yung dokumento nagkaroon ng peke na extrajudicial settlement of estate. Ngayon, ang question doon, pwede daw bang bawiin, kasi pineke nga yung kanyang signature. At gaano daw ba katagal, Binanggit na po natin in the past kapag ka po ito ay mana, nagkaroon ng settlement of estate, sinasabi natin within 2 years, Kapag ka po halimbawa nagkaroon ng settlement, within 2 years from the time nagkaroon ng settlement. Pero maari po itong even more than 2 years kung halimbawa po ay hindi pa nalilipat ang property sa iba. Pero, ibang usapin po kapag ka totally pineke ang dokumento. Kapag ka po pineke ang dokumento, hindi po, kahit pa ito, yung sinasabi ni Alexis Tiger, hindi po ito nagtatransmit or nakakapag-create ng karapatan in favor of another person. Unless of course, ito po ay nalipat sa innocent purchaser for value or buyer in good faith, So ibig pong sabihin kahit tumagal na ng husto, hindi po siya nagpiprescribe kasi ang peking dokumento ay hindi nakapaglilipat or hindi maaring pag-ukatan ng karapatan in favor of the person na in bad faith ay nakuha ang property. So, yun po yung Dos Compañeras. Ang pag-iingatan nyo lang ay maibenta ito, magkaroon ng bentahan at ang buyer ay walang kamalayan na peke ang mga dokumentong ibinigay sa kanya. Dos Compañeras. In which case, ang karapatan nyo na lang ay habulin itong nagpeke ng dokumento, ipakulong siya at pabayaran sa kanya
no, yung value ng property at manghingi kayo ng damages kasama na ang cost of suit o naggastos sa paghahabla ninyo. Dos Compañeras. Meron pa pong mga question dito. Yun pong yung kakilala niya na grade 1 ang natapos, hindi marunong magsulat, pero sasagutin ko na lang siguro ito tomorrow na kung halimbawa yung isang tao pinapirma, totoong pirma niya, pero hindi niya naintindihan kung ano yung pinipirmahan niya, maari ba itong ipa-invalidate o ipa-deklaran na walang visa ang dokumentong pinirmahan niya? Dos Compañeras. Yan po ang sasagutin natin bukas. So binigay ko na po sa inyo dahil wala na po tayong oras. Pero maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin. Jacinto, Fabia, magandang gabi po sa inyo. Gayon din Aida Villa and ang dami pa palang mga questions. Ngoyong Montes at yung mga iba pa. Maraming salamat po sa inyo. Sa tanong na yung tungkol din sa question, yung pag-adverse claim, sasagutin ko po ito. I'm taking picture of this so that I can answer this tomorrow. Ma'am Christina Juan, sasagutin ko po bukas na gabi, promise po, no? But anyway, sa ating tanong, malakas question, gaano katagal ang ibinibigay ng batas sa co-owner para bawin ang lupang ibinenta ng kapwa niya may-ari? The answer is 30 araw mula sa pagkakatanggap niya ng written notice of the sale. Marami pong 30 days lang ang binanggit. Ang tinatanggap ko pong sagot ay 30 days mula sa pagkakatanggap niya ng written notice ng bentahan. Dos Compañeras. Ipadala na ang iyong GCash. Congratulations sa iyo dahil ang sagot niya within 30 days from the time na na-notify siya in writing ng naging bentahan. Ipadala mo na kaagad ang inyong GCash number, Angelica Bautista. Congratulations sa iyo! Bukas po, meron pa ring mananalo, kaya wag pong bibitiw, no? Bumalik lamang po, no? Maliban sa pagkakataon ninyong manalo, yun pong importante, no? Hindi naman po mababayaran yung mga natututunan, especially ito po ay patungkol sa ating mga karapatan. At syempre, maisusulong mo lang ang iyong karapatan kung alam mo, no? Kung ano ang karapatang ito. At again, Miss Angelica Bautista, congratulations sa iyo. So ito po yung pagbibigay natin ng premyo sa ating DZRH Mas Malakas Online. At nakasama ko po tonight, sa tech si JM Arroyo at ang ating mga online PA, Miss Gael Enriquez and Kenneth Arevalo. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.